Aylo po sa ating lahat. Pakinggan natin ito. Filipino fishing boat matapos lumubog ang kanilang bangka roon. Sabi po ng Philippine Coast Guard, bumangga ang bangka sa isang hindi pa matukoy na commercial vessel. Nangyari raw ito pasado alas 4 ng umaga nitong Lunes, sabi sa kwento ng isang crew. Kabilang po sa mga namatay ang kapitan. Nakaligtas naman ang 11 pang crew member na sakay ng bangka. Dinala ang 11 na mga nasawi sa bayan ng Infanta sa lalawigan ng Pangasinan. Nakikiramay po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naiwan ng 3 tripulanteng nasawi sa Baho de Masinloc. Sabi po ng Pangulo, patuloy na iniimbestigahan ang insidente para matukoy ang mga detalye sa banggaan umano ng bangka ng mga Pilipino at ang hindi pa matukoy na commercial vessel. Siniguro ng Pangulo ang pamilya ng mga nasawi na mananagot ang mga responsable sa insidente. Magbibigay rin daw ang gobyerno ng assistance sa mga biktima at sa kanilang pamilya. Update tayo sa balita ngayon kung saan nasawi ang 3 tao na sakay ng isang fishing boat. Nakasalang sa balita po ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Armand Palilo. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Rafi, magandang umaga po sa natin na taga-Tulipan. Opo, meron na po ba tayong detalye? At kung natukoy na natin kung yung commercial vessel na dahilan ng paglubog ng bangka ng Pinoy na tripulante? Well, base po sa services na ibigay sa atin ng ATC, nagpaparami po na yung mga barko na lumalabas sa area sa mga oras. Meron po isang lumalabas na barko na natutupad po doon sa isa yung mga ating mga fishermen. Isa po yung oil tanker. Ang pangalan po ay Pagkikutana at registered sa Marta Calcan. Pero ito ay pinoconfirm pa natin at identify pa. So, para maging matibay yung ating conclusion dito sa natin at ng police. Kung sa initial na report ko, oil tanker ito, so medyo malayo po ito sa Baho de Masinloc dahil hindi naman nakakadikit doon yung mga oil tanker, hindi ho ba? So nasa vicinity lang siya ng Baho de Masinloc. Nasa maritime route po siya. Ang restriction lang po ay 25 nautical miles from Baho de Masinloc. O sinasabing 120 At nasa isang payaw, tama ho ba? Nakaangkla itong fishing boat sa isang payaw nung siya ay binangga nitong suspected oil tanker? Kasi po sa palengkay ay nasa payaw po siya at yung parang sa bangka ay nagtatakak ng mini operation sa vicinity. Samantalang itong kapital sa dalawang po na nasa uwi ay po doon sa mali po sa sinasyon yung nakay. So kaya nakaligtas po itong iba dahil nasa ibang separate na maliliit na bangka po sila, ganun ho? Tama karati, doon yung kanilang fishing operation sa dumating na araw na yun. At ang sinasabi nila ay may dumating po at itong magandang napakalitan sa Pilipinas. Rear Admiral, si Connie po ito. Apo, yung kinamatay po nung 3 tripulante, natukay na ba ito po ba pagkalunod o dahil po dun sa pagkakabangga kaya? Ay pinapacheck pa natin kung ano yung engine cost at wala pang preparation yung mga medical legal. Pero most likely maaaring na nalunod ito ng pinamaan ng barko sa kanyang fishing. At all accounted na po ba lahat? All accounted naman po yung mga particular fishermen, yung mga survivors pa rin. Nakaman po sa Pangasinan. Kumpirmahin ko lamang po sa Pangasinan sila dinala pero mga taga-Subic ho ba? Taga-Zambales, itong mga mangingisda? Ang information natin, mga taga-Pangasinan ito eh. Okay. So mga taga-Pangasinan din po sila. All accounted na po sila. Na-identify na po sila lahat. Pinaka-base nila ay Pangasinan, pero wala pa akong information kung taga-saan yung ibang fishermen. Pero as of now, dahil yung mga sa kamag-anak ay mga taga-Pangasinan. Sa initial report na natanggap po kasi namin, denied pa ng ibang mga kasamahan nila itong Okay, so yan yung news tungkol dito sa nabanggang boat, fishing boat ng mga Filipino fishermen. Nakakaawa ang mga ito. Condolence sa pamilya. Sana hindi na ito mauulit. At at the same time, dapat talaga itong imbestigahan ng maigi ng ating gobyerno para mapanagot yung mga responsible sa nasabing insidente. So muli, salamat sa pakikinig at panunood.
Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayo.